Okay, kaya 9 o'clock na po ang ating misa sa susunod na linggo pagkatapos ng ating prosesyon ng Alasmasan. At ang ikatong misa ay ikalima ng hapon. At yung po mga gawain po natin sa mahal na araw, ipapasil po natin sa ating harap ng ating simbahan at inaaniyahan po tayong makiisa sa mga gawain sa mahal na araw. Sa ikalimang linggo po ng Kwaresma, niliwanag ni Jesus, sabi po niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Buhay ang bigay ng Diyos sa atin. Hindi kamatayan, kundi buhay. Kaya nga po, hindi sa Biyernes Santo natatapos ang mahal na araw, kundi sa linggo ng pagkabuhay. Si Jesus ay nagtagumpay sa kamatayan dahil siya ay muling nabuhay. Noong Biyernes po, nagkaroon po ng kumpisalan pangparokya sa Sagrada. Wala po kami pare na nagpakumpisalan. Pagkatapos po magpakumpisalan, nagsalo-salo po kami at nagkaroon po kami ng kwentuhan. Ibinahagi po ni Father June yung Paris Priest sa Sagrada. Sabi po niya, itong buwag ito, nag-isa siya sa 5 patay. Alam niyo po, yung 5 patay na ito, lahat nag-suicide. Nagpakamatay. At ang nakatugulan po, yung pinakabatang nagpakamatay, 13 years old. Nakakagulat. 13 years old. Bakit niya maisipan na magpakamatay, na mag-suicide? Kasi hindi po yun na alam natin sa bata. Ang alam natin sa bata, puno-puno ng energy, puno-puno ng idealism, malakas, maraming pangarap, maraming gustong marating. Yun ang alam natin sa bata. Pero, at the age of 13, siya ay nagpakamatay. Iba po yun. Siguro, inisip ko lang po, siguro nawalan siya ng pag-asa. Akala po niya, wala siyang kakampi. Baka pagdating sa bahay, siguro lang po, baka hindi nakakausap ng mga magulang. Alam niyo po, yung minsan problema ng cellphone eh. Dahil sa cellphone, minsan hindi na nag-usap-usap yung pamilya. Nasa table kakain, pero hindi nagkikwento, wala sa cellphone. Hindi ba lang kinukusa? Kumusta ka ba? Tapos baka pag nasa eskwelahan, pinutukso, napupuli, kaya pakiramdam niya, wala na siya kakampi. Kaya baka yun ang dahilan kung bakit niya pinipilabay ng buhay, bakit siya nagpakamatay. Akala ko niya, wala siya kakampi. Akala ko niya, nag-iisa siya. Pero alam niyo po, kahit kailan, hindi mangyayari yun. Na maramdaman mo na ikaw ay nag-iisa. Bakit? Dahil palaging nandiyan ang Diyos. Palaging natin kasama ang Diyos. Hindi lang siya natin napapansin kasi masyado tayong pangala sa maraming bagay. Masyado tayong pangala sa mga nangyayari sa mundo. Tuloy, nakakalimutan natin ang Diyos na kumikilos at nagmamahal sa atin. Kaya akala ko natin wala tayong kakampi. Pero sa totoo lang, palaging nandiyan ang Diyos. Palaging natin kasama ang Diyos. Ang ating mga pagbasa, pinapakita ko doon kung ano ang gusto ng Diyos sa tao. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin, sinabi
sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, sabihin mo sa mga tao, bubuksan yung mga libingan at yung mga bangkay magkakaroon ng buhay. Dahil buhay ang gusto ng Diyos, hindi kamatayan. At sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, dahil sa kasalanan, ang kamatayan ay pumasok sa tao. Dahil sa kasalanan, namatay tayo. Pero, dahil kay Kristo na nagpatawad sa ating kasalanan, tayo ay nagkaroon ng buhay. Kaya yun, ang nais sa atin, buhay, hindi kamatayan. Kaya kung mananalig tayo sa Kanya, meron tayong buhay, meron tayong pag-asa. Kaya, sa ating namang Ebanghelyo, narinig naman natin kung paano tinanong ni Jesus si Martha, nananalig ka ba? Sabi ko niya, ano ba nananalig po ako sa muling pagkabuhay? Pagdating ng muling araw, at sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino ang nananalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Buhay. Kaya lang po hindi natin masyado napapagpuunan ng pansin kasi tayo ay naging abala. Yan po ang dahilan. Ewan ko po kung napansin nyo. Lahat po ng mga imahe pinakpan. May nagtanong nga po sa akin paano natatakpan yung malaking Kristo Mari? Yan po, paano nawala? Diba, laki-laki po biglang nawala. Kasi tinakpan. Bakit po ba tinatakpan? Ito po ang dahilan. Upang mag-focus natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating buhay sa kahalagahan ng mahal na araw. Na upang makita natin na kaya siya namatay sa krus dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tapos mawawalan ka ng pag-asa, paghihinaan ka ng loob. Father, kasi naman napakabilit ang problema ko. Ito po, hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kaya. Kaya mo yan, magsumikap ka lang. Hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Ang mga pagsubok na ito ay blessing in disguise para tayo ay maging matatag upang tayo ay lalong bumapit sa Kanya. Tingnan niyo po, pagkatapos sa mga pagsubok na yan, mas matibay ka. May natutuhan ka. Mas malakas ka. Panilang mo, pagka hindi ka umarap sa pagsubok. Dahil pagka hindi ka umarap sa pagsubok, parang hindi mo malalaman kung gaano ka katatag. Pero sa panahon ng pagsubok, doon mo nalalaman kung gaano katatag, kung gaano ang natututuhan mo sa buhay. Ang pagsubok ay blessing in disguise. Kung makikiwala ka lang sa Diyos, makikita mo may dahilan ng Diyos. Sana sa ating pananampagliwag na ito, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang panghinaan ng Diyos. Dahil ang tingin ng Diyos ay pag-asa, buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa. Magtiwala ka, manalig tayo sa Diyos dahil siya ay Diyos ng buhay. Si Jesus ang tanging mag-aakit sa atin tungo sa buhay at sa muling pagkabuhay. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat,
Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inibig. Nanaon sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit. Nalulunglog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon lumumunang parinig at hukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa pagtawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, manalangin tayo sa Ama ng buhay na nagsugo sa kanyang anak upang pamuhin para sa atin ang kaligtasan at kaganapan ng buhay. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Ama ng buhay, hinggin ang aming panalangin. Ama ng buhay, tingin ang aming panalangin. Upang maihatid ng simbahan sa mundong tila na huhumaling sa kultura ng kamatayan, ang ebanghelyo ng buhay na ipinangaral ng Panginoon sa salita at sa gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, tingin ang aming panalangin. Upang isulong ng pamahalaan, hindi ang makakasipinsala sa buhay at karangalan ng mga mamamayan, kundi ang pangangalaga sa karapatan ng mga nakatatanda, mga may kapansanan, at mga nasa sinapupunan man, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, tingin ang aming panalangin. Upang maaliw ang mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, ng mga taong nakikiramay sa ngalan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, tingin ang aming panalangin. Upang lahat ng binyagang Kristiyano ay sama-sama magkaisa sa pagpapahalaga sa buhay ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, tingin ang aming panalangin. Upang matagpuan ng mga yumao ang tinig ni Kristo tumawag sa kanila sa kabilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama Ama ng ng buhay, buhay, tingin hinggin ang aming panalangin. sandali pong katahimikan para po sa